Pinalayas ako ng sariling asawa sa gitna ng bagyo dahil lamang sa isang babaeng mas bata. 5 taon kong ibinigay ang lahat, pero sa huli, isang basurang itinapon lang pala ako sa gilid ng onglansangan. Ngunit hindi nila alam, ang babaeng niyurakan nila ay ang reynang sisira sa kanilang marangyang kaharian. Sino nga ba ang huling tatawa kapag ang lahat ng kinuha niyo ay babawiin ko ng may kasamang interes? Handa na ba kayong makita ang aking muling pagsilang? Wala na siyang silbi, Bella. Para na lang siyang lumang kasangkapan sa bahay na maalikabok at nakakasawa ng tingnan. Huwag kang mag-alala. Ngayong gabi ay tatapusin ko na ang lahat. Pipirma siya sa mga papel na yon dahil wala naman siyang ibang matatakbuhan. Nanigas ang buong katawan ko sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng aming silid. Ang boses na yon, ang malamig at walang emosyong boses ni Rico, ay tila isang matalim na balisong na dahan-dahang hinihiwa ang aking pagkatao. Hindi ko magawang huminga ng maayos. Ang hangin sa paligid ay biglang naging kasing bigat ng tingga. Pilit akong binihag sa kinatatayuan ko habang ang bawat salitang binitawan niya ay tila lasing na humahagupit sa aking pandinig. Nakatayo ako sa dilim ng pasilyo. Suot ang aking luma at kupas ng bestida na ilang beses ko nang tinahian ng laylayan para lamang makatipid kami. Sa aking nanginginig na mga kamay, maingat kong hinahawakan ang isang maliit na kahon na nakabalot sa simpleng papel. Sa loob niyon ay ang isang relo na 3 buwan kong pinag-ipunan. Nagtiis akong hindi kumain ng tanghalian sa loob ng 70 araw. Tiniis ko ang hapdi ng sikmura at ang panghihina ng katawan para lamang mabilhan siya ng regalo sa aming 5 anibersaryo ng kasal. Akala ko, ang pagtitiis na yon ang magiging patunay ng aking wagas na pagmamahal. Akala ko, sapat na ang magpakababa at magpakaliit para lamang itayo ang kanyang dangal. Dahan-dahan kong tiningnan ang aking mga palad sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang mga kamay na ito na dating malambot at makinis noong dalaga pa ako, ngayon ay puno na ng kalyo at magaspang na tulad ng liha. Ito ang mga kamay na gabi-gabing naglalaba ng kanyang mga barong ng mano, hanumano para lamang hindi masira ang tela. Mga kamay na namamagaw sa kakaudot ng mantsa para lamang maging kagalang-galang siya sa harap ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Ngunit sa paningin niya, ang bawat peklat ng aking sakripisyo ay isa lamang dumi na dapat nang burahin. Ang bawat patak ng aking pawis ay naging abuloy lamang para sa kanyang bagong kaligayahan. Isang mahinang tawa ang narinig ko mula sa loob ng silid, isang tawang malutong at mapanukso na pagmamay-ari ni Bella. Iyon ang babaeng itinuturing kong matalik na kaibigan, ang babaeng pinatuloy ko sa aming tahanan nang sabihin niyang wala na siyang matuluyan. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga dulo ng daliri. Ang kahon sa aking kamay ay tila naging kasing init ng baga. Dahilan upang dahan-dahan itong madulas mula sa aking pagkakahawak. Walang ingay itong bumagsak sa makapal na karpet, kasabay ng tila pagguho ng huling kuta ng aking pag-asa. Hindi ko naramdaman ang pagbagsak ng bagay na yon dahil mas malakas ang tunog ng pagkabasag ng aking puso sa loob ng aking dibdib. Isang pagkawasak na walang tunog ngunit sapat na para yanigin ang buong mundo ko. Tumingala ako at pilit na pinigilan ang paglandas ng mga luha. Ngunit tila may sariling isip ang aking mga mata. Ang bawat patak ng alat na dumadaloy sa aking pisngi ay tila uling na nag-iiwan ng paso sa aking balat. Naalala ko, ang lahat ng gabing nagpuyat ako para ipaghanda siya ng ulam. Ang bawat sentimong tinipid ko mula sa aking maliit na kita sa pananahi para lamang may maipambayad siya sa kanyang mga utang. Lahat ng yon, lahat ng 5 taon ng aking buhay na inialay ko sa kanya ng buong buo ay naging basura na lamang sa isang iglap. Pumasok sa isip ko ang isang mapait na katanungan habang nakatitig sa saradong pinto
na naghihiwalay sa akin sa katotohanan at sa kasinungalingan. Ganito na lang ba talaga ang halaga ng isang babaeng nagmahal ng tapat? Na pagkatapos mong itahi ang lahat ng butas sa kanyang buhay, ay ikaw naman ang itatapon bilang basahang wala ng pakinabang? Sa gitna ng dilim at ng hapdi na tila walang katapusan, isang bulong ang namutawi sa aking isipan na mas malakas pa sa anumang sigaw. Pagkatapos ng 5 taon ng pagpapakalunod sa baha ng kanyang mga pangako, bakit ako pa rin ang naiwan na mag-isang nalulunod sa gitna ng ulan? Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid at ang liwanag na nagmumula sa loob ay tila isang malupit na humigit sa akin mula sa madilim na pasilyo ng aking mga gunita. Doon, nakatayo si Rico. Maayos ang kanyang suot. Bawat hibla ng kanyang buhok ay nasa tamang lugar. Kabaligtaran ng aking hitsura na tila isang basahang gulanit na sa pagod. Hindi siya nagulat nang makita akong nakatayo doon. Hindi rin siya nagpakita ng kahit katiting na habag nang makita ang mga luhang hindi ko na kayang pigilan. Sa halip, isang malamig na titig ang ibinigay niya sa akin. Isang tingin na para bang tinitingnan niya ang isang maduming mantsa sa kanyang mamahaling sapatos. Walang salita niyang inabot sa akin ang isang makapal na sobrang puti. Ang bawat daliri ko ay nanginginig habang tinatanggap ko iyon. At ang bigat ng papel ay tila kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Pirmahan mo na yan, Lumina. Huwag mo nang pahabain pa ang paghihirap nating dalawa. Pagod na ako sa'yo, sa bahay na ito at sa paulit-ulit nating buhay na walang patutunguhan. Ang wika niya, ang boses ay kasing tigas ng semento. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung saan napunta ang 5 taon naming pagsasama. Kung bakit ang daling itapon ang lahat ng aming pinagdaanan. Ngunit ang aking lalamunan ay tila binuhusan ng asido, tuyo at mahapdi. Walang anumang tinig ang gustong lumabas. Tumalikod ako at dahan-dahang naglakad patungo sa kusina. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Tila bawat tapak sa sahig ay nag-iiwan ng bakas ng aking durog na dangal. Doon, nadatnan ko si Lola Melba, ang aking biyenan, na nakaupo sa hapagkainan. Sa harap niya ay ang malaking mangkok ng sinigang na niluto ko kaninang hapon, ang ulam na paborito niya na maingat kong tinimplahan ng tamang asim. Ngunit sa halip na pagmamahal, isang mapait na ngisi ang sumalubong sa akin. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na tila ako ang dahilan ng lahat ng kamalasan sa mundong ito. Alis ka na rin lang, dalhin mo na rin ang malas mo sa bahay na ito. Ang bulyaw niya, ang kanyang tinig ay pumailan lang sa buong kusina. Bago pa ako makasagot, hinablot niya ang mangkok at walang pasubaling ibinuhos ang mainit at malapot na sabaw sa aking ulo. Naramdaman ko ang init ng sabaw na dumadaloy sa aking buhok, sa aking mukha, at humahalo sa aking mga luha. Ang amoy ng sampalok na dati ay nagbibigay sa akin ng ginhawa. Ngayon ay naging amoy ng aking pagkapahiya. Wala kang silbi. 5 taon ka rito, pero hindi mo man lang nabigyan ng apo ang anak ko. Isang baog na tulad mo ay hindi karapat-dapat sa apelyido namin. Nakahulog ang aking mga balikat habang ang bawat patak ng sabaw ay tumatama sa sahig, tila mga luha ng isang pusong tuluyan ng sumuko. Wala akong bitbit na anuman, kundi ang aking sarili at ang basang sobre na hawak ko. Sa gitna ng aking panginginig, dahan-dahan akong lumakad palabas ng pinto. Hindi na lumingon pa sa bahay na itinuring kong langit, ngunit naging impyerno ko pala. Paglabas ko, sinalubong ako ng bagsak ng ulan. Ang bawat patak ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat. Ang lamig ng gabi ay humahalay sa aking basang damit. Ngunit mas malamig ang nararamdaman ko sa loob ng aking dibdib. Naglakad ako sa gitna ng kalsada. Walang tsinelas, walang payong. Ang bawat hakbang ay tila papunta sa kawalan. Ang aking paningin ay nagsisimulang lumabo. Ang mga ilaw ng kalsada ay nagiging mga aninong umiikot sa aking paligid.
Nararamdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod hanggang sa tuluyan na akong bumagsak sa magaspang at basang semento. Nakasubsob ako sa gitna ng ulan. Ang aking mukha ay nakadikit sa malamig na lupa, habang ang aking hininga ay dahan-dahang nauubos. Sa sandaling iyon, ang tanging hiling ko na lang ay kunin na ako ng kadiliman. Ngunit sa gitna ng aking pagpikit, isang malakas na liwanag ang tumama sa aking mukha. Sinusundan ng tunog ng gulong na pilit na humihinto sa harap ko. Isang marangyang sasakyan ang tumigil ilang sentimetro na lang mula sa aking katawan. Sa pagitan ng aking nanginginig na mga pilik mata, nakita ko ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng sasakyan at ang isang sapatos na itim, makintab at tila hindi tinatablan ng putik ang tumapak sa kalsada. Ang huling narinig ko ay isang malalim at baritong boses na tila nagmumula sa kabilang mundo. Sino ang babaeng ito at bakit siya hinayaang mamatay sa gitna ng ulan? Pabongi. Naramdaman ko ang unti-unting pagbabalik ng init sa aking mga kalamnan, isang sensasyong malayong-malayo sa nanunuot na lamig ng kalsada kanina. Nang dahan-dahan kong idilat ang aking mga mata, hindi ang madilim na langit ang sumalubong sa akin, kundi isang puting kisame na may marangyang disenyo. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at sariwang bulaklak, isang halimuyak na tila nagmumula sa isang mundong hindi ko kailanman inakalang matatapakan. Sinubukan kong bumangon, ngunit ang aking katawan ay tila gawa sa mabigat na bato. Napansin kong suot ko na ang isang malambot at tuyong kapa at ang aking mga kamay na dati ay puno ng dumi ng ulan ay malinis na ngayon. Sa tabi ng kama, nakita ko ang isang lalaking nakatalikod, nakatitig sa malawak na bintanang salamin kung saan tanaw ang mga ilaw ng lungsod na tila mga hiyas sa gitna ng kadiliman. Gising ka na pala. Ang wika niya nang hindi lumilingon. Ang kanyang boses ay malalim, kalmado, at may awtoridad na tila nakasanayan ng sundin ng lahat. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Siya si Kenji. Ang kanyang mga mata ay matalas, tila binabasa ang bawat hibla ng aking pagkatao sa isang tingin lamang. Hindi ko nakita sa kanya ang pandidiri na laging ipinapakita ni Rico o ang panunumbat ni Lola Melba. Sa halip, isang malamig na interes ang naroon. Sino ka? Ang tanging naibulong ko, ang aking boses ay paos at tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Lumapit siya ng bahagya at ipinatong ang isang laptop sa maliit na mesa sa tapat ko. Ang screen ay puno ng mga komplikadong numero, mga mapa ng laro, at mga graph na tila isang magulong maze para sa karaniwang tao. Ako ang taong nakakita sa iyo sa gitna ng ulan lumina. At ako rin ang taong nakakaalam na hindi ka lang isang babaeng iniwan ng asawa. Nakita ko ang mga lumang records mo sa universidad bago ka nagpakasal, isang henyo sa matematika at taktika na piniling maging alipin ng isang lalaking walang utang na loob. Ang direkta niyang pahayag. Nanliit ang aking mundo. Paano niya nalaman ang tungkol sa aking nakaraan? Ang nakaraang pilit kong ibinaon sa limot para lamang maging isang mabuting asawa. Kay Rico, itinuro ni Kenji ang mga graphs sa screen. May problema ang aking kumpanya sa susunod na malaking paligsahan sa esports. Ang aking mga analyst ay hindi makahanap ng butas sa depensa ng kalaban. Sabi nila, wala na raw pag-asa. Tumingin siya sa akin ng diretsyo, ang kanyang mga mata ay tila naghahamon. Ano ang nakikita mo rito? Kahit na nanghihina, tila may isang bahagi ng aking utak na biglang nagliwanag. Matagal ko nang hindi ginagamit ang kakayahang ito, ngunit ang mga numero at pattern ay tila sumasayaw sa harap ko. Bumubuo ng isang malinaw na larawan. Itinuro ko ang isang maliit na bahagi ng mapa. Ang aking nanginginig na daliri ay tumama sa malamig na salamin ng laptop. Dito, masyadong kampante ang kanilang depensa sa bandang itaas dahil akala nila ay doon ang focus. Ngunit kung gagamit ka ng isang diversionary tactic sa ibaba, magbubukas ang kanilang pinto sa loob ng 3 segundo. Iyon lang ang kailangan nyo.
Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kenji. Iyon ang unang pagkakataon na may isang taong tumingin sa akin, hindi bilang isang katulong o isang baog na asawa, kundi bilang isang taong may utak. Tama ka. At iyan ang dahilan kung bakit hindi kita hinayaang mamatay sa kalsada. Tumayo siya at lumakad patungo sa pintuan, ngunit bago siya lumabas, lumingon siya sa akin ng may seryosong mukha. Si Rico, ang asawa mo, alam mo bang sinusubukan niyang pumasok sa mundong ito? Sinusubukan niyang makuha ang kontratang ito para isalba ang kanyang nalulunod na kumpanya. Kung papayag ka sa mo manindi mo, maaari kitang gawing reyna ng larangang ito. Maaari nating kunin ang lahat ng inaakala niyang kanya. Naramdaman ko ang isang pamilyar na kislap sa aking dibdib. Isang apoy na matagal nang namatay dahil sa pang-aapi. Ang sakit ng mainit na sinigang sa aking ulo, ang lamig ng ulan, at ang halakhak ni Bella ay tila naging gasolina na lalong nagpaalab sa apoy na yon. Hindi ko na kailangang magmakaawa para sa pag-ibig. Ngayon, kailangan ko nang lumaban para sa aking sarili. Ano ang kailangan kong gawin? Ang tanong ko, ang boses ko ngayon ay mas matatag, puno ng isang determinasyong hindi ko inakalang taglay ko pa. Tumingin si Kenji sa akin. Ang anino ng kanyang tindig ay tila isang pangako ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ilibing mo ang lumina na mahina at simulan mong itayo ang lumina na wawasak sa lahat ng nanakit sa'yo. Handa ka na bang bawiin ang lahat? Tinitigan ko ang sarili ko sa malawak na salamin ng banyong gawa sa purong marmol. Ang refleksyong bumubulaga sa akin ay tila isang estranghero. Ang aking mga mata ay malalim ang itim na bilog sa ilalim. Ang aking balat ay maputla at tila nawalan na ng buhay. Hinawakan ko ang aking mahabang buhok, ang buhok na laging gustong makita ni Rico dahil ito raw ang nagmumukha sa aking masunurin at tradisyonal na asawa. Ngunit sa bawat hibla nito, nararamdaman ko ang bigat ng 5 taon ng pang-aapi, ang amoy ng malansang isda mula sa kusina, at ang lagkit ng sinigang na ibinuhos sa akin ni Lola Melba. Kinuha ko ang isang matalim na gunting na nakapatong sa lababo. Hindi ako nagatubili. Naramdaman ko ang lamig ng bakal sa aking batok bago ang isang mabilis na paggalaw ay nagpabagsak sa mahahabang hibla ng aking buhok sa sahig. Isa-isang nahulog ang mga ito, tila mga tuyong dahon na pinuputol mula sa isang namamatay na puno. Sa bawat pagputol, naramdaman ko ang unti-unting paggaan ng aking ulo at ang pagkawala ng mga kadenang matagal nang nakagapos sa aking leeg. Nang matapos ako, ang tanging natira ay isang maikli at matapang na gupit na nagpatingkad sa talim ng aking panga at ang bagsik sa aking mga mata. Bagay sa'yo, mas mukha ka ng tao kaysa sa isang biktima. Ang boses ni Kenji mula sa pinto. Inabutan niya ako ng isang paper bag na naglalaman ng isang madilim na asul na power suit. Ang tela nito ay napakakinis, tila isang baluti na handang sumabak sa gyera. Nang isuot ko yon, ang bawat tahi ay tila yumayakap sa aking katawan. Binibigyan ako ng isang hubog na hindi ko akalaing taglay ko pa. Ang lumina na laging nakayuko ay wala na. Ang nakatayo ngayon ay isang babaeng handang lumunod sa sinumang haharang sa kanyang landas. Sa mga sumunod na araw, ibinuhos ko ang aking buong buhay sa Phoenix Rising, ang koponan ng esports na ipinagkatiwala sa akin ni Kenji. Mula umaga hanggang madaling araw, ang aking mundo ay napuno ng mga algorithm, mga video ang laro, at mga taktika na tila isang malaking chessboard. Hindi ako napapagod. Ang bawat tagumpay ng aking mga manlalaro ay tila isang hakbang palapit sa aking pagbangon. Ramdam ko ang paggalang ng mga kabataang ito sa bawat utos ko, isang bagay na hindi ko kailanman naramdaman sa loob ng sarili kong tahanan. Isang hapon, kinailangan kong pumunta sa isang marangyang mall sa Makati para sa isang business meeting.
Habang naglalakad ako sa gitna ng mga mamahaling butik, suot ang aking suit at itim na salamin, naramdaman ko ang kaibahan ng aking mundo ngayon. Ang mga tao ay tumatabi para paraanin ako. Ang bawat tunog ng aking takong sa makintab na sahig ay tila isang deklarasyon ng aking kapangyarihan. Ngunit biglang tumigil ang tibok ng puso ko nang makita ko ang isang pamilyar na bulto sa loob ng isang tindahan ng alahas. Si Bella. Nakasuot siya ng isang mamahaling damit at sa kanyang daliri ay kumikinang ang isang sing-sing na alam kong binili gamit ang perang pinaghirapan ko. Sa tabi niya ay ang isang sales lady na halos lumuhod na sa harap niya sa sobrang asikaso. Gusto ko yung pinakamahal na brilyante. Ayaw ni Rico ng mura para sa akin. Ang narinig kong sabi ni Bella, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan na tila siya na ang reyna ng buong mundo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kung alam mo lang, Bella, na ang bawat brilyanteng suot mo ay may kapalit na luha ko at ang bawat luhang yon ay babayaran nyo ng may kasamang interes. Lalampas na sana ako nang biglang humarap si Bella sa direksyon ko. Ang kanyang mga mata ay tumama sa akin. Nakita ko ang panandaliang pagkalito sa kanyang mukha, ang pagkunot ng kanyang noo, habang tinititigan ang babaeng maikli ang buhok at mukhang isang bilyonaryo na nakatayo ilang metro lang mula sa kanya. Lumina? Ang pabulong niyang tanong. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Naramdaman ko ang tensyon sa hangin, tila isang kwerdas na handa ng maputol sa anumang sandali. Hindi ako kumurap. Hindi ko ipinakita ang anumang emosyon. Tumingin lang ako sa kanya ng diretsyo. Isang tingin na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa bago ako dahan-dahang tumalikod at nagpatuloy sa paglalakad nang walang kahit isang salita. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng grand ballroom ng hotel ay tila isang ritual ng paglaya. Ang tunog ng aking sapatos ay hindi na isang mahinang kalantog ng takot, kundi isang matatag na ritmo ng isang babaeng muling nabuhay mula sa abo ng kanyang nakaraan. Sa loob ng silid na ito, kung saan nagtitipon ang mga pinakamalaking pangalan sa industriya ng teknolohiya at palakasan, ang hangin ay mabigat sa ambisyon at kaba. Ngunit para sa akin, ito ay amoy ng pagkakataon. Nakatayo si Kenji sa tabi ko. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay sa akin ng proteksyon. Handa ka na ba? Ang mahina niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng tiwala. Tumango ako ng dahan-dahan. Hindi lang ito tungkol sa isang kontrata. Ito ang unang gabi ng aking pagpapakilala sa mundong dati ay nagkait sa akin ng puwang. Sa kabilang dako ng silid, nakita ko siya. Si Rico. Nakapaligid sa kanya ang kanyang mga tauhan, pilit na nagpapanggap na matatag sa kabila ng balitang nalulubog na ang kanyang kumpanya. Suot niya ang isang itim na suit na tila masikip na sa kanya. Dahil ang kayabangang dati ay nagpuno sa kanyang dibdib, ay unti-unti nang nauubos. Nang dahan-dahan siyang lumingon sa aming direksyon, nakita ko ang biglang pagtigil ng kanyang paghinga. Ang kanyang baso ng alak ay bahagyang nanghiwalay sa kanyang mga labi. Nakita ko ang paglaki ng kanyang mga mata, ang pagkunot ng kanyang noo, habang pilit na binabasa ang mukha ng babaeng nakatayo sa harap niya. Ang lumina na kilala niya ay laging nakapusod ang buhok, laging may bakas ng uling sa mukha mula sa kusina, at laging nakayuko ang ulo sa tuwing magsasalita siya. Ngunit ang babaeng nakatayo ngayon ay may maikli at nakaistilong buhok, suot ang isang mamahaling asul na suit, at may mga matang tila may dalang bagyo ng katalinuhan. Lumina. Ang tanging namutawi sa kanyang mga labi. Sapat na para marinig ko kahit na may mahinang tugtog ng biolin sa paligid. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. Tila nakakita siya ng isang multo sa gitna ng maliwanag na tanghalian. Lumapit kami ni Kenji sa gitna ng silid para sa formal na presentasyon ng bidding. Ang host ay nagsimulang magsalita. Ipinakikilala ang mga kinatawan ng bawat panig.
And from Phoenix Rising, we have Mr. Kenji Nakamura and their Chief Strategy Officer, Miss Lumina. Ang boses ng announcer ay tila isang musika sa aking pandinig. Nakita ko ang pagsara ng kamao ni Rico sa ilalim ng mesa. Ang kanyang panga ay nagngangalit. Ang kanyang mukha ay namumula sa pagitan ng hiya at galit. Sa buong oras ng presentasyon, hindi ko siya tiningnan ng may emosyon. Ipinakita ko sa lahat ang aking mga plano, ang aking mga taktika na tila mga piraso ng puzzle na saktong naglalapat sa isa't isa. Ang bawat salita ko ay may talim. Bawat graph na ipinapakita ko ay tila isang sampal sa kanyang kawalan ng kakayahan. Ramdam ko ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin, puno ng mga tanong at pagsisisi. Ngunit nanatili akong kasing lamig ng yelo. Matapos ang programa, habang papunta ako sa banyo para ayusin ang aking sarili, naramdaman ko ang isang kamay na humablot sa aking braso sa madilim na pasilyo. Isang mabilis na paglingon ang ginawa ko at doon, nakaharap ko ang nanlilisik na mga mata ni Rico. Anong laro ito, Lumina? Paano mo nagawang lokohin ako? Saan mo kinuha ang lahat ng ito? Ang bumbuhos niyang tanong. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng panggigigil at desperasyon. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay nagpaalala sa akin ng mga gabing umuuwi siyang lasing at pinapahiya ako. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay mula sa aking braso. Ang bawat daliri ko ay may lakas na hindi ko kailanman naipakita sa kanya noon. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Isang tingin na walang kahit anong bakas ng pagmamahal na dati ay ibinigay ko sa kanya ng libre. Rico, business is business. Let's focus on the bidding, shall we? Ang sabi ko sa isang mahinahon, ngunit mapang-uyam na tono. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa aking mga labi bago ko idinagdag ang huling mga salita na tila isang huling hantungan ng kanyang pagkatao. And for your information, hindi kita niloko. Hindi mo lang talaga ako pinansin dahil masyado kang abala sa panunumbat sa akin. Ngayon, panoorin mo kung paano ko kukunin ang huling bagay na nagpapatayo sa iyo. Tinalikuran ko siya nang hindi man lang kumukurap. Iniwan siyang nakatayo sa dilim ng pasilyo, hingal na hingal, at tila isang taong unti-unting nalulunod sa sarili niyang mga pagkakamali. Ang tagumpay ay mas matamis pala kapag isinisilbi itong malamig, tulad ng hanging dumadaloy sa loob ng arena na puno ng naghihiyawang mga tao. Nakatitig ako sa dambuhalang screen sa gitna ng stadium. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang Phoenix Rising ay nakuha ang kampyonato sa pinakamalaking esports tournament sa bansa. At ang bawat taktikang binuo ko sa mga gabing wala akong tulog ay nagbunga nang higit pa sa aking inaasahan. Narinig ko ang kulog ng palakpakan, ang masiglang tinig ng libu-libong tagahanga na sumisigaw sa pangalan ng aking koponan. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, may isang mas malalim na kasiyahang nananalaitay sa aking mga ugat. Sa VIP lounge na katapat ng amin, nakita ko si Rico. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa scoreboard na tila hindi makapaniwala sa nakikita. Ang kanyang koponan, ang Apex Elite, na ipinagmalaki niyang wawasak sa amin, ay kulelat. Hindi lang sila natalo, sila ay nilamon ng aming estratehiya nang walang kahirap-hirap. Nakita ko ang kanyang mga kamay na nanginginig habang hawak ang kanyang cellphone. Marahil ay tinatawagan na siya ng kanyang mga investor para bawiin ang kanilang mga pondo. Congratulations, Lumina! You did it! Ang mahinahong boses ni Kenji sa aking tabi. Inabutan niya ako ng isang baso ng kumikinang na juice. Ang lamig nito ay humahalay sa aking mga daliri. Hindi lang panalo ang nakuha mo ngayong gabi. Nakuha mo rin ang atensyon ng bawat malaking sponsor sa bansa. Ngumiti ako. Isang ngangiting hindi nakakarating sa aking mga mata. Sisimulan pa lang natin, Kenji. Ang pagbagsak ng isang tore ay hindi natatapos sa unang yanig. Dahan-dahan akong lumabas ng lounge para maglakad sa pasilyo kung saan alam kong magtatagpo ang aming landas ni Rico.
Hindi nga ako nagkamali. Doon sa dulo ng koridor, nakatayo siya, pawisan, at tila hinahabol ang kanyang hininga. Ang kanyang dating maaliwalas na mukha ay puno na ng mga linya ng stress at pagod. Lumina, mag-usap tayo. Ang pakiusap niya, ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng kayabangan na narinig ko sa aming bahay noon. Ang mga sponsors ko, binabawi nila ang kontrata. Sinabihan sila na ang Phoenix Rising ang bagong mukha ng industriya. Isang salita mo lang, alam kong titigil sila. Huwag mo namang sirain ang kabuhayan ko. Tumigil ako sa harap niya, tinitigan ko ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Naalala ko ang gabing itapon niya sa akin ang mga papel ng diborsyo, ang gabing tawagin niya akong lumang kasangkapan. Bakit ko gagawin yon, Rico? Noong itinapon mo ako sa gitna ng bagyo, naisip mo ba ang kabuhayan ko? Noong ibinuhos ng nanay mo ang mainit na sabaw sa ulo ko, naisip niyo ba kung may matutuluyan ako? I was wrong, okay? I'm sorry. Pero please, Lumina, isipin mo naman ang pinagsamahan natin. I loved you once. Ang desperado niyang hirit, pilit na humahawak sa aking balikat. Mabilis kong iniwas ang aking katawan, tila nadidiri sa kanyang hawak. You didn't love me, Rico. You loved the comfort I provided while you were busy betraying me. At ngayon, ang ginhawang yon ay kinuha ko na. Ang bawat sentimong nawawala sa iyo ngayon ay ang halaga ng bawat patak ng luha ko na binaliwala mo. Iniwan ko siyang nakatayo doon. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa matinding pagkatalo. Ngunit bago ako makarating sa aking sasakyan, isang maliit na bata na nakauniforme ng courier ang lumapit sa akin. May iniabot siyang isang puting sobre na walang pangalan ng nagpadala. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre sa loob ng aking kotse. Ang aking puso ay biglang tumibok nang mabilis nang makita ko ang mga litrato sa loob. Mga litrato ni Bella na kasama ang isang lalaki sa isang pribadong klinika at isang dokumento na may markang confidential. Nakalagay sa dokumento ang resulta ng isang DNA test para sa anak ni Bella. Ang mga salitang nakasulat sa ibaba ay tila isang malakas na pasabog na handang yumanig sa huling kuta ni Rico. Probability of paternity, 0.00%. Naramdaman ko ang isang kakaibang kilabot na gumagapang sa aking likuran. Hindi lang pala ako ang niloko ni Rico at ang babaeng pinili niya kapalit ko ay may itinatagong lihim na mas madilim pa sa inaakala ko. Hawak ko ang puting sobre na naglalaman ng katotohanang dudurog sa kahuli-hulihang hibla ng kayabangan ni Rico. Ang piraso ng papel na ito ay magaan, ngunit ang bigat nito ay sapat na upang pabagsakin ang huwad na paraiso nila ni Bella. Hindi ko na kailangang magdumi ng kamay. Ang katotohanan mismo ang magiging lason na unti-unting papatay sa kanilang relasyon. Ipinadala ko ang sobre sa opisina ni Rico sa pamamagitan ng isang tagahatid na hindi nag-iwan ng anumang pangalan. Tanging ang asawa ko lamang ang maaaring magbukas. Kinahapunan, habang nakaupo ako sa aking malambot at balat na silya sa loob ng aking opisina na amoy lavender at kapayapaan, inilapag ni Kenji ang isang tablet sa ibabaw ng aking mesa. Isang video ang nagpe-play sa screen. Kuha iyon mula sa lobby ng gusali kung saan unti-unting nalulugi ang kumpanya ni Rico. Pinanood ko ang bawat galaw ng mga figura sa maliit na salamin. Doon, nakita ko si Rico na mahigpit na nakahawak sa braso ni Bella. Ang mukha ng dati kong asawa ay namumula sa matinding galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa higpit ng kanyang paghinga. Narinig ko ang kanyang nangangalit na tinig na umaalingaw-ngaw sa buong palapag. Sino ang ama ng batang ito, Bella? Niloko mo ako. Ginamit mo ang pera ko para sa anak ng ibang lalaki. Umiiyak si Bella. Pilit na nagmamakaawa at nagkukunwaring biktima tulad ng lagi niyang ginagawa kapag naiipit siya sa sarili niyang mga kasinungalingan.
Ang kanyang mamahaling bag na binili gamit ang dugo at pawis ko ay nahulog sa sahig. Walang pumapansin, walang nagpapahalaga. Nagtatalo sila sa harap ng maraming tao, nagkakasumbatan tungkol sa naubos na pera at sa mga palasyong binuo nila sa ibabaw ng aking pagkawasak. Humigop ako ng mainit na chamomile tea mula sa aking porselanang tasa. Ang init nito ay nagbigay ng ginhawa sa aking lalamunan, isang napakalaking kaibahan sa mapait at nakakapasong katotohanan na nilulunok ngayon ni Rico. Wala akong naramdamang awa. Ang tanging naroon ay ang katahimikan ng isang hustisyang matagal kong hinintay. Pagsapit ng gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Ang mga patak ng tubig ay humahampas sa malalawak na salamin ng aking penthouse, nagpapagunita sa akin ng gabing pinalayas nila ako sa kalsada na parang asong gala. Habang nakatingin ako sa mga ilaw ng lungsod, narinig ko ang sunod-sunod at desperadong paghampas sa aking makapal na pintuang gawa sa mahogany. Bago pa man ako makatawag sa gwardiya sa ibaba, binuksan ko ng bahagya ang pinto upang silipin kung sino ang nanggugulo sa ganoong oras ng gabi. Bumulaga sa akin ang isang lalaking basang-basa sa ulan, amoy murang alak, at tila nawalan na ng kaluluwa. Si Rico, ang kanyang mga damit ay gusot at puno ng putik, ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay mugto sa kakaiyak. Nang makita niya ako, bigla siyang napaluhod sa malamig na sahig ng pasilyo. Ang kanyang mga nanginginig na kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng aking damit. "Lumina, parang awa mo na. Patawarin mo ako." Ang humihikbi niyang makaawa. Ang boses ay nanginginig sa labis na pagsisisi. "Tama ka, niloko niya ako. Kinuha niya ang lahat, pati ang huling dangal ko. Lumina, ikaw lang pala. Ikaw lang ang nag-iisang totoo sa buhay ko. Bumalik ka na sa akin, aayusin natin ito." Nakatitig lamang ako sa kanya mula sa itaas. Ang lalaking dating nagtapon sa akin sa basurahan ay ngayon nakaluhod sa aking paanan, nagmamakaawa para sa mga mumo ng aking pagmamahal. Ngunit ang pusong dati niyang pinaglaruan ay naging bato na, hindi na kayang tibagin ng kanyang mga pekeng luha. Tapos na ang pagiging silungan ko sa mga bagyo mo, Rico. Ngayon, danasin mo ang lamig ng ulan ng mag-isa, ang malamig kong tugon. Dahan-dahan kong isinara ang pinto. Iniiwan siyang umiiyak sa labas kasama ng kanyang mga multo. Ngunit bago tuluyang sumara ang pinto, isang pamilyar at matinis na boses ng matandang babae ang umalingaw-ngaw mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Isang boses na nagpatayo sa mga balahibo sa aking batok at nagpabaliw sa natitirang kapayapaan ng gabi. "Walang hiya kang babae ka. May utang na loob ka pa rin sa pamilyang ito." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko nang marinig ko ang matinis na boses na yon. Hindi ko na kailangang lumingon para makilala kung sino ang nagmamay-ari niyon. Si Lola Melba. Dahan-dahan kong binuksang muli ang pinto ng aking penthouse. Nakita ko siyang naglalakad papalapit sa pasilyo. Ang kanyang mukha ay nakakunot sa pamilyar na galit. Walang kahit anong bakas ng hiya sa kabila ng kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang anak na nakaluhod pa rin sa malamig na sahig. "Wala kang utang na loob, Lumina. Matapos ka naming pulutin sa kalsada at pakainin. Ganito ang igaganti mo kay Rico?" Ang bulyaw niya, ang kanyang tinig ay nag-echo sa tahimik na palapag. Itinuro niya ako gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Pilit pa rin akong inilalagay sa ilalim ng kanyang sapatos. "Kailangan niya ng tulong mo ngayon. May pera ka na. Iligtas mo ang kumpanya niya kung may natitira ka pang konsensya at respeto sa pamilyang nagbigay sa iyo ng apelyido." Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking dibdib. Utang na loob? Pumasok sa isip ko ang mga gabing umiiyak ako sa madilim at mainit na kusina habang nilalamutak ng aking mga sugatang kamay ang mabibigat nilang kumot. Naalala ko ang amoy ng malansang isda, ang usok ng panggatong at ang lagkit ng mainit na sabaw ng sinigang
na walang awang ibinuhos niya sa aking buhok. Inihambing ko yon sa amoy ng lavender at sa mainit at komportabling hangin ng aking marangyang tahanan ngayon. Hindi nila ako pinulot para mahalin. Inalipin nila ako. Ginawa nila akong makina na walang karapatang mapagod at walang karapatang magreklamo. Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi ako sumigaw. Ang pinakamatinding galit ng isang babaeng nagising sa katotohanan ay hindi maingay. Ito ay kasing lamig at kasing talim ng yelo. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa maliit na mesa sa tabi ng pinto, kung saan nakapatong ang aking mamahaling bag. Kumuha ako ng isang makapal na bungkos ng pera, mga bagong libuhang papel na malutong at nagdadala ng amoy ng tagumpay. Humarap ako kay Lola Melba na nanlalaki ang mga mata sa pag-asang ibibigay ko yun sa kanila. Walang pag-aalinlangan, inuka ko ang aking kamay at binitawan ang mga salapi. Ang mga papel ay dahan-dahang nagkalat at bumagsak sa kanyang paanan, na parang mga tuyong dahon na hinipan ng hangin. Ito ang bayad ko sa isang mangkok ng sinigang na ibinuhos mo sa ulo ko, Lola Melba. Ang mahinahon, ngunit matalim kong wika. Ang bawat salita ay tinumbasan ko ng pagtingin ng diretso sa kanyang kaluluwa. At kasama na rin dyan ang buong sweldo ko bilang walang bayad na katulong nyo sa loob ng 5 taon. Wala na akong utang na loob sa inyo. Kayo ang may utang sa akin. Utang nyo ang 5 taon ng kabataan ko na hindi na kailanman mababayaran ng kahit anong halaga. Namula ang kanyang buong mukha sa matinding pagkapahiya. Ang kayabangang matagal niyang isinuot bilang korona ay tuluyang nadurog. Sinubukan niyang magsalita. Tinawag akong baog at walang silbi, ngunit saktong dumating ang mga unipormadong gwardiya ng gusali mula sa elevator upang pilitin silang umalis dahil sa pang-iistorbo sa mga residente. Tinitigan ko si Rico na tulala at tila nawalan na ng lakas na tumayo, at ang kanyang ina na nagpupumiglas habang hinihila palayo ng mga awtoridad. Dahan-dahan kong isinara ang pinto. Nabalot muli ng katahimikan at kapayapaan ang aking silid. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko, kasabay ng paglaya ng huling kadenang nag-uugnay sa akin sa nakaraan. Kinaumagahan, habang nag-aayos ako ng aking buhok para sa isang mahalagang pulong, nakuha ng aking pansin ang boses ng reporter mula sa telebisyon sa aking sala. Tumambad sa akin ang live broadcast mula sa labas ng matayog na gusali ng kumpanya ni Rico. Nakaparada sa harapan ng maraming sasakyan ng pulisya na may umiikot na pula at asul na ilaw. Nakita ko ang mga investigador na sunod-sunod na lumalabas bitbit ang malalaking kahon ng mga dokumento at computer. At sa gitna ng kaguluhan, lumabas ang isang pamilyar na bulto. Inilabas si Rico na nakaposas ang mga kamay, ang mukha ay nakayuko, sa labis na kahihiyan. Pinagkakaguluhan ng mga kamera. Binabasa ng reporter ang mga kaso. Bilyon-bilyong pisong pandaraya sa buwis at malawakang pagnanakaw sa sariling mga mamumuhunan. Tila tumigil ang aking paghinga habang nakatitig sa screen. Ang imperyong itinayo niya mula sa aking mga sakripisyo at luha ay tuluyan na ngang naging abo. Napanood ko ang tuluyang pagguho ng mundo ni Rico mula sa maliwanag at malawak na salamin ng aking tanggapan, habang umiinom ako ng mainit na kape na nagpapalaganap ng matamis at masarap na aroma sa hangin. Nasa kabilang dulo naman ng lungsod ang lalaking sumira sa akin, nakakulong sa isang malamig, madilim, at maalikabok na selda. Ang imperyong ipinagmalaki niyang itinayo para sa ibang babae ay tuluyan ng naging abo. Tinangay ng hangin siya mismo ang lumikha. Pumasok si Kenji sa aking opisina. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit puno ng awtoridad sa makinis na sahig. May dala siyang isang manipis na itim na folder at maingat itong inilapag sa ibabaw ng aking mesa. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinititigan ako. It is officially yours, Lumina.
Napirmahan na ng Board of Directors ang mga papeles. Nabili natin ang majority shares ng kumpanya ni Rico sa napakababang halaga. Sila na mismo ang nagmakaawa na kunin natin ito bago pa sila tuluyang malubog sa mga utang niya. Ang kalmado ngunit makapangyarihang pahayag ni Kenji. Hinaplos ko ang makinis na balat ng folder. Ang mga pahinang ito ang katibayan na ang lahat ng luha, pawis at dugong ibinuhos ko noon bilang isang walang boses na asawa ay naibalik na sa akin. At ngayon ay may kasama pang korona. Tumingala ako kay Kenji. Hinihintay ang mga susunod niyang salita na alam kong maglalaman ng huling kabanata ng trahedya ni Rico. At si Bella? Ang mahina kong tanong, ang boses ko ay walang bahid ng galit, kundi isang purong pag-usisa na lamang. Sumandal si Kenji sa silya at nagbuntong hininga. Tuluyan na siyang naglaho. Bago pa man dumating ang mga awatoridad sa bahay ni Rico kahapon, nilimas na ni Bella ang laman ng kanilang vault. Dala niya ang lahat ng mamahaling alahas, ang mga natitirang pera, at ang bata na hindi naman pala kay Rico. Naiwan siyang nag-iisa, walang pera, walang pamilya, at walang matatakbuhan. Isang mapait na katotohanan ang dumaan sa aking isipan. Ipinagpalit ako ni Rico, isang babaeng handang makipagpatayan sa gutom at pagod para lamang maitawid siya sa mga problema. Sa isang babaeng hindi man lang nakuhang lumingon noong siya na ang nangangailangan ng saklolo. Ganyan pala talaga ang buhay. Kung ano ang itinanim mo sa ibabaw ng panloloko, iyon din ang aanihin mo sa panahon ng tagtuyot. Kinahapunan, nagpahatid ako sa gusali na dating pag-aari ng asawa ko. Ang mga gwardiya at empleyadong dati ay hindi man lang ako tinitignan nung nagdadala ako ng mainit na tanghalian para sa kanilang boss. Ngayon ay sabay-sabay na yumuyuko habang nilalandas ko ang malawak na pasilyo. Ang bawat hakbang ko sa makapal na karpet ay sumisimbolo sa pagbawi ko sa aking teritoryo. Nang marating ko ang dulo ng pasilyo, dahan-dahan kong itinulak ang mabigat na pintuang kahoy patungo sa dating opisina ni Rico. Sumalubong sa akin ang kulob na hangin. Amoy usok ng sigarilyo at pinaghalong takot at desperasyon ang nanunuot sa bawat sulok ng silid. Isang napakalaking kaibahan sa amoy lavender at malinis na simoy ng hangin sa aking sariling opisina. Ang mga papeles ay nagkalat sa sahig, mga silyang nakatumba, tila dinaanan ng isang malakas na bagyo ang buong lugar. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa dambuhalang silyang balat na nasa likod ng malawak na mesa. Umupo ako roon, naramdaman ko ang lamig at kapangyarihang nakabalot sa posisyong ito. Ito ang upuang dating pinagmumulan ng kanyang kayabangan. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa mesa at napansin ang isang bahagyang nakabukas na drawer. Nang hilahin ko ito, isang lumang litrato ang tumambad sa aking paningin. Nakalagay iyon sa isang magarang frame. Larawan namin yun ni Rico noong araw ng aming kasal. Nakangiti ako ng napakatamis. Ang aking mga mata ay puno ng inosenteng pag-asa at walang hanggang tiwala sa lalaking nakatayo sa tabi ko, na ang nangiti pala ay isang matapang na kasinungalingan. Kinuha ko ang litrato mula sa frame. Ang aking mga daliri, na dati ay puno ng kalyo at sugat, ngayon ay makinis at matatag na. Tinitigan ko ang babaeng nasa larawan. Mahina siya, tanga, at nakakulong sa paniwalang ang pag-ibig ay isang martir na sakripisyo. Walang anumang pag-aalinlangan, pinunit ko ang litrato sa gitna. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila musika ng tuluyang pagputol sa aking nakaraan. Hinayaan kong mahulog ang mga piraso nito sa basurahan sa ilalim ng mesa, kasama ng mga alaalang hindi na kailanman magkakaroon ng puwang sa bago kong kaharian. Ang malamig at makipot na pasilyo ng pasilidad na ito ay amoy kalawang, pinaghalong tuyong pawis at lumang pader na matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Bawat hakbang ko sa magaspang na semento ay tila nagpapaalala sa akin
kung gaano kalayo na ang narating ko. Suot ko ang isang puting Amerikana na yari sa pinakamakinis na tela at ang halimuyak ng aking pabangong sampagita at jasmine ay nagsisilbing dayuhan sa lugar na ito na puno ng pagkabulok at kawalan ng pag-asa. Ito ang huling hantungan ng mga taong naligaw sa sarili nilang kasakiman at ngayon, ito ang naging bagong tahanan ng lalaking minsang naging mundo ko. Naupo ako sa isang malamig na silyang bakal sa kabilang dulo ng makapal at gasgas na salamin. Hindi nagtagal, bumukas ang isang pinto sa kabilang banda at inilabas siya. Si Rico. Halos hindi ko siya makilala. Ang lalaking dati ay hindi lumalabas ng bahay ng walang mamahaling pabango at makintab na sapatos. Ngayon ay nakasuot ng kupas at kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok ay magulo at tila unti-unti nang luminipis. At ang kanyang mga mata ay pinalibutan ng malalalim at maitim na anino ng kawalan ng tulog. Ang mga kamay niyang dati ay may suot na gintong relo ay ngayon nakaposas na ng malamig na bakal. Mabigat at nag-iiwan ng pulang marka sa kanyang balat. Dahan-dahan niyang kinuha ang itim na telepono sa kanyang gilid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang idikit niya ito sa kanyang tainga. Kinuha ko rin ang telepono sa aking banda, hinihintay ang kanyang unang salita. Lumina. Ang lumabas sa kanyang mga tuyong labi, ang tinig ay basag at puno ng matinding pighati. Umiiyak siya. Ang mga luhang dati ay pilit niyang pinipiga mula sa aking mga mata. Ngayon ay malayang umaagos sa kanyang sariling pisngi, bumabagsak sa kanyang maduming kwelyo. Patawarin mo ako. Araw-araw, gabi-gabi, sinisisi ko ang sarili ko. Napakatanga ko para itapon ang kaisa-isang taong nagmahal sa akin ng totoo. Nawala ang lahat, Lumina. Iniwan ako ni Bella. Dinala niya lahat ng natitira kong pera. Pati si Mama, naratay na sa banig ng karamdaman dahil sa sobrang kahihiyan sa mga kapitbahay. Ako na lang mag-isa rito. Tinitigan ko siya ng malalim. Inaasahan kong makakaramdam ako ng matinding galit o marahil ay isang umaapaw na tuwa dahil sa wakas ay nakita ko na siyang nagdurusa at nagmamakaawa sa aking harapan. Ngunit sa pagtataka ko, wala akong naramdaman kundi isang nakakabinging kapayapaan. Ang galit sa aking dibdib ay naubos na. Inanod na ng mga luha ko noong gabing palayasin nila ako sa gitna ng bagyo. Tiningnan ko siya, hindi bilang isang asawang nasaktan, kundi bilang isang estrangherong nagwakas ang kanyang sariling buhay. Hindi ako narito para makita kang magdusa, Rico. Ang sagot ko. Ang aking boses tahimik ngunit matatag na parang isang ilog na hindi magagambala ng anumang pagsubok. Narito ako upang palayain ang aking sarili. Matagal ko nang pinatawad ang iyong mga pagkakamali dahil ang mga pagkatalo mo ang naging dahilan para tuklasin ko ang aking tunay na lakas. Hindi ako naghiganti sa iyo. Ipinakita ko lang sa iyo ang tunay na halaga ng babaeng itinapon mo sa gitna ng ulan. Lalo siyang napahagulgol. Idinikit ang kanyang palad. Sa malamig na salamin, tila umaasang mararamdaman niya ang init ng aking kamay tulad ng dati. Please, Lumina, hintayin mo ako. Kapag nakalabas ako rito, babawi ako sa iyo. Pangako. Isang tipid at malambot na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang mga pangako niya ay tila mga basag na salamin. Kahit anong gawing pagbuo, makakasugat at makakasugat pa rin. Ibinaba ko ang telepono pabalik sa lalagyan nito. Ang paglapat ng plastik sa metal ay nagsilbing tuldok na nagtapos sa aming kwento. Tumayo ako, inayos ang mga tupi ng aking Amerikana at tinalikuran siya. Nararamdaman ko ang kanyang mga matang nakasunod sa akin, ngunit hindi na ako lumingon pa. Ang bigat ng nakaraan ay naiwan sa loob ng silid na yon kasama niya. Pagkalabas ko ng pasilidad, sumakay ako sa aking sasakyan at nagmaneho palayo sa syudad. Wala akong tiyak na destinasyon sa isip. Hinayaan ko lamang na dalhin ako ng kalsada hanggang sa makita ko ang malawak na bughaw na karagatan.
Pumarada ako sa gilid ng bangin at lumabas ng sasakyan. Sinalubong ako ng malamig na simoy ng dagat. Hinahaplos ang aking mukha, tila isang kamay na nagbibigay ng walang hanggang ginhawa. Ang paulit-ulit na paghampas ng alon sa mga naglalakihang bato sa pampang ay nagsilbing musika ng aking tuluyang paglaya. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ninamnam ang bawat pagpasok ng maalat na hangin sa aking baga. Sa kauna-unahang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, ang aking puso ay tumitibok hindi dahil sa takot o kaba, kundi dahil sa purong kaligayahan. Ngunit habang nakatayo ako roon, ninanamnam ang kapayapaan. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono mula sa bulsa ng aking Amerikana. Isang mensahe mula kay Kenji ang tumambad sa screen, nagdadala ng isang balitang magbubukas ng panibagong kabanata sa aking buhay. Ang bawat pagtama ng liwanag sa aking mukha ay tila mainit na yakap ng mga bituin sa kalangitan. Nakatayo ako sa gitna ng isang napakalawak na entablado, napapalibutan ng libu-libong mga matang nakatingala sa akin ng may paghanga at respeto. Ang grand ballroom ng hotel ay amoy mamahaling bulaklak at pinong pabango, isang mundong malayo sa kulob at madilim na kusina na dati kong ginagalawan. Hawak ng aking magkabilang kamay ang isang mabigat at kumikinang na tropeyo na gawa sa purong kristal. Nakaukit doon ang aking pangalan. Sinusundan ng titulong pinangarap ng marami, ngunit iilan lamang ang nakarating. Businesswoman of the Year. Isang alon ng pagkilala at paggalang ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan nang itaas ko ang tropeyo. Ang mga kilalang tao sa industriya, mga mamumuhunan at mga kalaban sa negosyo ay sabay-sabay na tumayo upang magbigay pugay sa reynang nagtayo ng sarili niyang kaharian mula sa mga basag na piraso ng kanyang kahapon. Humarap ako sa mikropono, huminga ng malalim, at hinayaan ang aking puso na magsalita. Para sa lahat ng babaeng inisip na ang halaga nila ay nakadepende sa pagmamahal ng isang lalaki, gusto kong malaman ninyo na ang inyong pinakamatinding sakit ay maaaring maging inyong pinakamatibay na sandata. Ang panimula ko, ang aking tinig ay matatag at buo. Umaabot sa pinakadulong sulok ng silid. Hindi natin kailangan ng isang prinsipe para iligtas tayo sa tore. Tayo mismo ang may kakayahang buwagin ang toreng iyon at bumuo ng sarili nating palasyo. Pagbaba ko ng entablado, sinalubong ako ng 2 pares ng mga bisig na matagal ko nang pinangungulilaan. Ang aking ama at ina. Ang pamilyar na amoy ng pulbos ni inay at ang matibay na balikat ni itay ang nagpabagsak sa mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Ngunit hindi na ito mga luha ng pighati o pangungulila. Ito ay mga luha ng napakatamis na kaligayahan. Anak, patawarin mo kami kung noong una ay inisip naming nabigo ka sa buhay dahil nawasak ang pamilya mo. Ang umiiyak na wika ng aking ina habang hinahaplos ang aking buhok na maingat na inayos para sa gabing ito. Ngayon ko lang nakita, mas buo ka pala ngayon kaysa noong kasama mo ang lalaking iyon. Sobrang proud kami sa iyo, Lumina. Niyakap ko sila ng napakahigpit. Ang bigat ng utang na loob at takot na maging isang bigong anak ay tuluyan ng naglaho. Sa wakas, malaya na ako sa mga inaasahan ng lipunan. Saglit akong humingi ng paumanhin sa mga bisita upang magtungo sa VIP powder room. Pagpasok ko, sinalubong ako ng tahimik na paligid na amoy vanilla at rosas. Lumapit ako sa malapad na salamin na pinalilibutan ng maiinit na ilaw. Tinitigan ko ang sarili ko. Suot ko ang isang mahaba at eleganteng gown na kulay esmeralda na yari sa pinakamalambot na seda. Hinaplos ko ang aking pisngi. Ang balat na dati ay tuyot, sunog sa init ng kalan, at puno ng peklat dahil sa walang katapusang gawaing bahay. Ngayon ay makinis, malusog, at nagliliwanag. Wala na ang babaeng amoy malansang isda na nakayuko sa tuwing sinisigawan ng biyanan.
Ang babaeng nasa salamin ay may kinang sa mata, may sariling yaman, at may hawak na kapangyarihang hindi na kailanman maaagaw ng sinuman. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiti ng pagtanggap at matinding pagmamahal sa sarili. Nang lumabas ako patungo sa balkonahe ng hotel upang lumanghap ng sariwang hangin, nakita ko ang isang matangkad na figura na nakasandal sa barandilya. Nakatingin siya sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Si Kenji. Lumapit siya sa akin at inabutan ako ng isang kopita ng malamig na champagne. Ang pagdikit ng aming mga daliri ay nag-iwan ng isang banayad na init, ngunit walang anumang mali siya sa kanyang mga galaw, kundi isang purong paggalang at pag-aalaga na hindi humihingi ng anumang kapalit. "You deserve this, Lumina. You earned every piece of it," ang malambot niyang sabi. Ang kanyang malalalim na mata ay nakatitig sa akin ng may labis na paghanga. Sumandal ako sa tabi niya, pinagmamasdan ng tahimik na gabi. "Salamat, Kenji. Kung hindi mo ako tinulungan noong gabing iyon, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon." Umiling siya, nang dahan-dahan. "Hindi kita iniligtas, Lumina. Binigyan lang kita ng espada ng gagamitin mo para iligtas ang sarili mo." Matapos ang ilang sandali ng nakakapasong katahimikan na puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin, dumukot siya ng isang maliit at makapal na sobre mula sa bulsa ng kanyang suit. Maingat niya itong inilagay sa ibabaw ng aking palad. "Ano ito?" ang nagtataka kong tanong. "Isang tiket patungo sa isang pribadong isla sa Palawan, kasama ang susi para sa pinakamagandang villa roon." Ang sagot niya, isang mainit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Walang signal ng internet, walang mga board meetings, walang mga numero o graph na kailangang pag-aralan. Naitayo mo na ang imperyo mo, Lumina. Panahon na para matutunan mong mabuhay hindi bilang isang mandirigma, kundi bilang isang simpleng babaeng nag-e-enjoy sa bunga ng kanyang mga paghihirap. Napakurap ako habang nakatingin sa sobrang hawak ko. Isang bakasyon, isang tunay na kalayaan. Tumingala ako kay Kenji at sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon ng pagiging manhid, naramdaman ko ang mabilis na pagkabog ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang panibagong pag-asa na naghihintay sa akin sa dalampasigan ng bukas at natayamang. Ang pamilyar na amoy ng bagong pintang pader at sariwang kape ay pumuno sa maliwanag na silid ng foundation na aking itinayo. Nakaupo ako sa isang malambot at maaliwalas na silya, kaharap ang isang babaeng nakayuko habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pilit na pagpigil ng kanyang pighati. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, puno ng kalyo at maliliit na peklat na tanda ng mahabang panahon ng pagtitiis at pang-aabuso mula sa taong dapat sana ay nagpoprotekta sa kanya. Habang tinititigan ko siya, tila nakaharap ko ang sarili ko mula sa isang madilim na nakaraan. Ang Lumina na walang boses, walang lakas, at walang matakbuhan. Huwag kang matakot. Ligtas ka na rito at wala nang mananakit sa'yo. Ang malumanay kong wika, ang aking boses, ay nagdadala ng kapayapaang matagal kong hinanap. At ngayon, ay malaya ko nang naibibigay. Dahan-dahan kong inabot ang kanyang nanginginig na mga kamay at binalot iyon ng sarili kong init. Umangat ang kanyang paningin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may namumuong pag-asa. Sa sandaling iyon, isang napakalinaw na katotohanan ang gumising sa aking kaluluwa. Ang pinakamalaking gantimpala ng aking pagbangon ay hindi ang mga numero sa aking bank account o ang titulo ko sa kumpanya. Ang tunay na yaman ay ang kalayaan ko at ang kakayahan kong maging ilaw para sa iba pang mga babaeng naliligaw sa dilim ng pagmamalupit. Hindi na kami mga biktima, kami ay mga mandirigmang nakaligtas. Nabalik lamang ang aking diwa nang maramdaman ko ang mainit at banayad na haplos ng hangin sa aking mukha. Nakatapak ang aking mga paa sa pinong puting buhangin. Ang bawat butil nito ay tila humahagod
sa aking mga pagod na kalamnan. Ang amoy ng maalat na dagat at sariwang niyog ay pumuno sa aking baga, isang napakalaking kaibahan sa amoy ng kulob at maalikabok na kusinang nagbilanggo sa akin noon. Nandito ako ngayon sa Palawan, sa isang pribadong islang malayo sa ingay ng syudad at sa mga anino ng aking kahapon. Ito ang regalong ibinigay sa akin ni Kenji, isang puwang upang tuluyang paghilumi ng mga natitirang sugat ng aking puso. Habang pinagmamasdan ko ang malawak na karagatan na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw, napansin ko ang paglapit ng isang matangkad na figura mula sa aking likuran. Nakasuot si Kenji ng simpleng puting damit na yari sa linen. Ang kanyang buhok ay bahagyang ginugulo ng hangin. Wala sa kanya ang formal at matigas na anyo ng isang negosyante. Ang nakikita ko ngayon ay isang lalaking nag-aalay ng tapat at tahimik na presensya. Tumabi siya sa akin, nag-iwan ng sapat na espasyo bilang tanda ng kanyang malalim na paggalang sa aking personal na espasyo. Pinanood namin ang unti-unting pagbaba ng araw, hinahayaan ng kalikasan na magsalita para sa aming dalawa. Masaya ka ba, Lumina? Ang mahina niyang tanong, ang kanyang tinig ay tila humahalo sa oyayin ng mga alon na humahampas sa pampang. Tumingala ako at sinalubong ang kanyang mga mata. Oo, Kenji. Sa wakas, pakiramdam ko ay nakahinga na ako ng maluwag. Wala na akong kailangang patunayan sa kahit kanino. Sapat na ako. Isang mainit at tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay hanggang sa maramdaman ko ang bahagyang pagdampi ng kanyang mga daliri sa likod ng aking palad. Isang simpleng haplos, ngunit nagpadala ito ng kuryente ng kaligtasan, pag-aalaga at respeto sa aking buong pagkatao. Hindi ito ang hawak na sumasakal o kumokontrol tulad ng naranasan ko noon. Ito ay isang hawak na nagtatanong, naghihintay ng aking pahintulot at handang bumitaw kung nanaisin ko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko inilayo ang aking kamay. Hinayaan kong magsalubong ang aming mga daliri sa ilalim ng ginintuang liwanag ng dapit hapon. Tumingin ako sa malawak na horizon kung saan nagtatagpo ang asul na dagat at ang nag-aapoy na kalangitan. Tapos na ang mahaba at malamig na gabi ng aking buhay. Ang mga luha ay natuyo na, ang mga utang na loob ay nabayaran na, at ang mga nagkasala ay nasa lugar na nararapat sa kanila. Habang nararamdaman ko ang init ng kamay ni Kenji sa aking tabi, isang matamis na katanungan ang namutawi sa aking isipan. Nagaanyaya ng isang magandang bukas. Handa na kaya ang puso kong magmahal muli? Ngayong alam ko na kung paano unahing mahalin ang aking sarili. Dahan-dahang hinaplos ng mainit na sinag ng araw ang aking mukha habang nakatayo ako sa malawak na balkonahe ng aking bagong mansyon. Ang simoy ng hangin ay nagdadala ng nakakapayapang halimuyak ng mamahaling kape at mga sariwang rosas mula sa aking sariling hardin. Ang suot kong bata de banyo na yari sa pinakamalambot na seda ay tila yumayakap sa aking balat ng may buong pag-iingat at pagmamahal. Walang bakas ng pagod, walang bigat sa dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang tanging nararamdaman ko ay isang dalisay at walang hanggang kapayapaan. Sa mga sandaling ito, habang ninanamnam ko ang tamis ng aking kalayaan, alam kong nasa kabilang panig ng mundo ang mga taong minsang sumubok na ibaon ako sa lupa. Si Rico ay patuloy na binibilang ang mga araw sa loob ng kanyang masikip, malamig, at amoy-amag na selda. Ang kanyang mundo ngayon ay kasing dilim ng mga kasinungalingang itinanim niya, kinakain ng matinding pagsisisi sa bawat paglipas ng gabi. Si Bella, na minsang nagsuot ng mga brilyanteng kinulimbat mula sa aking pawis, ay nagising sa isang malupit na katotohanan. Nakatira na siya ngayon sa isang maalikabok at napakainit na probinsya. Pinagkakalyo ang mga kamay sa paglalaban ng mga damit ng ibang tao upang mapakain ang anak na bunga ng kanyang sariling panlilinlang. At si Lola Melba
Ang babaeng pilit akong ginawang basahan ay nakaratay ngayon sa isang lumang banig. Walang dumadalaw, walang nag-aaruga, tuluyang nilamon ng sariling kayabangan at ng matinding kahihiyang dinala ng kanyang anak sa kanilang apelyido. Ganyan pala talaga ang tadhana. Ang anumang itaas ng kapalaluan ay ibabagsak ng sarili itong bigat. Pinatawad ko na ba sila? Oo. Ngunit ang pagpapatawad na yon ay hindi nangangahulugang bubuksan ko muli ang pinto ng aking buhay para sa kanila. Ang pagpapatawad ko ay ang tuluyang pagkalag ng tanikala ng galit sa aking dibdib. Pinatawad ko sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa isang tahimik na buhay. Naiwan na ang lahat ng pighati sa nakaraan at wala na akong balak balikan pa ang mga abo ng kahapon. Naramdaman ko ang paglapat ng isang malambot at mainit na pashmina sa aking mga balikat, nagtataboy sa huling bakas ng lamig ng madaling araw. Paglingon ko, naroon si Kenji. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng tahimik, ngunit malalim na pangako ng pag-ibig. Isang pag-ibig na nakabase sa pantay na paggalang. Walang pag-angkin, walang pagkontrol. Ipinatong niya ang kanyang malaking palad sa aking likuran, isang banayad na suporta na nagsasabing hindi ko na kailangang labanan ang mundo ng mag-isa. Hindi namin kailangan ng magagarbong salita o mga dramatikong sumpaan. Ang tahimik niyang presensya sa aking tabi ay sapat na upang iparamdam sa akin na ako ay pinahahalagahan bilang isang buong tao, hindi bilang isang anino. Napakaganda ng umaga, hindi ba? Ang malumanay niyang wika, ang boses ay nagbibigay ng kakaibang kilig na matagal nang hindi naramdaman ng aking puso. Ngumiti ako at dahan-dahang isinandal ang aking ulo sa kanyang matibay na balikat. Tinitigan ko ang papasikat na araw na nagkukulay ginto sa buong kalangitan. Tapos na ang aking pagiging biktima. Tapos na ang pag-iyak sa gitna ng bagyo. Ako ang bumuo sa sarili ko mula sa mga basag na piraso ng aking nakaraan at wala nang sino man ang makakawasak pa sa akin. Ngayong gabi at sa lahat ng mga bukas na darating, hindi na ako lilingon sa dilim. Ako na ang liwanag.